Welcome back to Kwentong and this is your Kuya Eddie again, back for another kwentuhan. Nagkalat nga ngayon sa internet ang mga video ng mga ahas nga habang kinakain nila mismo o pinapatay nga ang kanilang sarili. At dahil nga sa kakaiba o bihira tayo makakita at makarinig nga ng ganitong mga pangyayari, maraming mga tao nga ang muling nagtaka, napatanong at marahil nga ay nagulat bakit nga ba kinakain ng mga ahas na ito ang kanilang sarili. Well, marami na tayong mga video ng mga ahas nga na nakita habang kinakain nila ang kapwa nila mga ahas. Syempre, number 1 na dyan sa listahang yan ang mga king cobra na kumakain nga ng iba pang mga cobra, sawa at iba pang uri nga ng mga ahas na kasya sa kanilang bibig. Pero ahas na kumakain sa sarili nito, kakaiba talaga o sira ulo nga yung ahas na yan, baka sabihin nyo pa. Pero totoo nga ba na kinakain kasi nila ang kanilang mga sarili tulad nga ng mga nakikita natin sa mga video? Well, actually, nang pinag-aralan ko yung nangyayari nga sa kanila dito, ang sagot nga na nakuha ko ay oo na hindi. Kapag kinain nga ng isang ahas ang Kapag kinain niya ng isang ahas ang buntot nito, nakabubuo sila ng isang bilog na parang yung hugis ng goma na nilalaro nga natin noong kabataan natin. At ang bilog nga na yan ay tinatawag na Ouroboros. Ang Ouroboros po ay isang ancient na symbol na nangangahulugan namang life, death, and rebirth. Well, mukha mang astig pakinggan yung Ouroboros na yan, at yung meaning nga nito hindi ito cool para sa mga ahas. Kaya namin sinabi kanina na oo na hindi nga yung sagot kung kinakain nga ba talaga nila yung sarili nila ay dahil hindi normal sa isang ahas nga ang ganyang behavior. At kahit pa gaano sila kasiba nga sa kanilang pagkain ay again hindi yan normal. Kaya kapag nakakita kayo ng ahas na kinakain nga yung sarili nito, malamang may kakaiba o may problema nga yung ahas na nakita ninyo. At ito nga ang ilan sa mga posibleng dahilan na nakita namin bakit nga nila kinakain ang kanilang sarili. Number 1 dyan ay sobrang init. Well, alam nyo kasi ang mga ahas po ay mga cold-blooded creatures. Well, ibig sabihin yan ay hindi tulad natin, wala silang kakayahan nga na pababain o pataasin ang kanilang temperatura. Well, hindi naman nga kasi sila napapawisan tulad natin para lumamig nga yung katawan. Kaya kapag sobrang init na talaga ng kanilang paligid at wala silang malamig na lugar na mahanap, well, malaking problema nga ito para sa kanila. Kaya mapapansin nyo tuwing summer, diba, naglalabasan talaga ang mga ahas dahil nga sa sobrang init. Naghahanap nga kasi sila ng mga malamig na lugar na pwede nilang pagtaguan. At kapag uminit na nga ng husto ang kanilang katawan, humahantong ito sa confusion and disorientation. Kaya nga nagkakaroon sila ng false sense of hunger o pagkagutom. At dahil nga sa sila ay confused, pinagkakamalan nilang pagkain ang kahit na anong bagay nga na kanilang makita, at madalas buntot nila ang kanilang napagdidiskitahan. Ang isa pang rason na tinitignan naman ng siyensya bakit kinakagat nga ng ahas ang kanilang sarili ay dahil sa kanilang shedding o pagbabalat. Kapag nagpapalit ng balat kasi ang mga ahas, kasama nga sa naaalis ang kanilang eye caps, kaya sobrang labo ng kanilang paningin sa ganung pagkakataon. At dito nga ay madalas na pagkakamalan nilang pagkain maski ang sarili nilang buntot. Kaya kung ikaw ay isang snake owner at shedding ang alaga mong ahas tapos nakita mo siyang kinakagat o kinakain niya yung kanyang sarili, marahil malamang ito yung eksplanasyon. At ang pinakahuling eksplanasyon na aming nakita, kapag may sakit o matanda na at nanghihina na nga itong mga ahas, nagkakaroon nga sila ng convulsions o hindi nila makontrol ang paggalaw ng kanilang mga muscles. Halimbawa na lamang nito ay ang ahas nga na nakikita ninyo ngayon sa inyong mga screen na parang bulate nga na nalagyan ng tubig na may sabon. Well, kapag hindi nga makontrol ng mga ahas ang kanilang galaw, dito nila nakakagat accidentally ang kanilang sarili. So if you happen to have an old snake
snake o kakaiba nga ang kinikilos ng ahas mong alaga, mabuting ipa-vet mo na dahil malamang may sakit din yan. Well, buti na lang yung alaga kong ahas nakokontrol ko naman pag nagwawala. At kung nagkataon nga na may alaga kayong ahas at nakita ninyong kinakain niya o kinakagat niya yung kanyang sarili, ano ba ang mga dapat nyong gawin? Well, sa iba nating viewers na medyo diri o takot sa ahas ay marami na pong tao ang mahilig pa rin sa ahas kahit pa nga quote and quote delikado at nakakatakot daw sila. Well, actually kahit ako nga parang gusto talagang mag-alaga ng mga yan pag may budget tayo. Well, mabalik tayo sa topic. Number 1 na dapat nyong gawin ay huwag nyong hilain palabas sa bunganga nila ang kanilang buntot. Alam nyo kasi paloob po ang hugis ng mga ngipin ng mga ahas, kaya pag hinila mo lalong babaon ang kanilang pangil sa kanilang katawan. Well, ganyan ang kanilang ngipin para sa wild nga. Kung makagat nila ang kanilang prey ay siguradong wala na ngang takas. Dapat ay siguruhin mo ring hindi mainit sa lugar niya. Maaari mo siyang basain nga ng tubig o ilagay sa tubig mismo para bumaba ang kanyang temperatura, gaya nga ng nakikita ninyo sa videong ito. Sunod, tignan mo, baka naman masyadong maliit yung kulungan nito at halos hindi na siya makagalaw, kaya baka napagkakamalan niya ng pagkain yung kanyang sarili. Well, kung okay naman ang lalagyan mo, baka naman ginugutom mo kaya nagse-self-predate na yung ahas mo. Remember, pakainin mo rin yung ahas mo, wag yung ahas mo ang lagi mong pinapakain. Yung katawan pala ng ahas mo ang pinapakain mo rin sa kanya. At isa pang dapat mong tignan ay kung malinis nga yung kulungan mo. Ulit, hindi po baboy ang alaga nyo kundi ahas. Hindi dapat baboy nga yung itsura ng kulungan nila dahil maaari silang magkasakit dyan. Pero kung lahat na nga ng bagay na sinabi namin sa inyo ay okay naman at nagawa nyo na, pero kinakain pa rin ng ahas nyo yung sarili niya, mabuting dalhin na natin sila sa mga veterinarians na mas maalam nga kaysa sa atin. And with that, sana naliwanagan at nakatulong sa inyo ang kwentuhang ito. Huwag nyo na lang pansinin pala yung mga mali natin kanina dahil promise po mabait naman talaga akong tao. And well, kung nagustuhan nyo nga ang video ito ay pakilike naman po at syempre mag-subscribe na nga kayo para updated kayong lagi sa mga susunod nating kwentuhan. At kung gusto nga ninyong mag-suggest ng topic ay huwag kayo mahiya, i-comment nyo lang yan. And of course, hindi natin kalilimutan dito na batiin niya yung mga nakasama natin sa nakaraan nating mga kwentuhan. Isang malaking pagbati po at pasasalamat sa inyong lahat. And again, once again, ayaw nga muli ang inyong Kuya Eddie na nagsasabing, may bago na naman akong nalaman. Thank you so much for watching and goodbye.